Recently, nagkaroon po dito ng medyo mga tight security. Okay, Sister Lenny. Na pinapaayos sa mga pinto, naglalagay ng mga karagdagang CCTV, and then may bagong batas. Nakikita nyo sa mga karatula dyan sa kubo, talagang walang puwang na bukas ang gate. Pag lumabas ang sasakyan, sarado agad. Laging sara ang mga gate. May mga pinapangalagaan at iniingatan. Ang unang kalaban dito, aso. Dahil pag nakapasok ang aso, ginugulo ang mga basurahan at minsan yung mga tulugan ng mga workers ay makikita mo na lang sa umaga, doon na rin natutulog ang mga aso. Kaya yan ang unang kalaban, aso. Umiiwas din tayo sa mga masasamang loob. Usong-uso ang mga nakawan, ang mga hindi mabubuting kalooban. Meron din diyang pakalat-kalat lagi na baliw, nakikita sa CCTV, minsan nandito pag umaga sa ating vicinity. Kaya Sister Lenny, naghigpit sa security. Pinaayos ang mga sirang kandado, mga pinto, at iba pa man. The Bible says, be sober. Maging maingat tayo, maging vigilant. There is an enemy who wants to enter the gates of our life. Hindi lang ito magnanakaw, hindi lang ito aso o masamang tao, kundi mismo ang dyablo ay nais makapasok sa pintuan ng ating mga buhay. The devil, as a roaring lion, seeking whom he may devour. Naghahanap ang dyablo ng pwedeng pasukin na mga bukas na pintuan na vulnerable ng ating buhay. The Bible says on Ephesians chapter 6, verse 12, for we wrestle not against flesh and blood. Ang ating pakikipagbaka ay hindi lamang ano niya pa ako napindot? Okay? Ang ating pakikipagbaka ay hindi lamang sa laman. Kumukulo ang ating kalamnan, nasasaktan tayo, nagugutom tayo, nakikita natin yung mga visible things, mga enemies, flesh. Pero sabi ng Bible, ang tunay na laban, we don't just wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Ang tunay na kalaban ay hindi nakikita. Nakikipaglaban tayo sa ating spiritualidad. At ang kaaway natin dito ay hindi lang basta tao, kundi ang mismong dyablo. May resistance. Ito yung mga gates, pag-usapan natin, or ground ng ating practical at spiritual na buhay na pwedeng pasukin ng dyablo upang pabagsakin tayo, hindi lang sa buhay, kundi sa spiritual na buhay. 4 na bagay po to, pero isa lang ang tatalakayin natin ngayon, na kailangan nating bantayan sapagkat sapat na ang mga pintuang ito, pag napasok ng dyablo, pwedeng pabagsakin ang buhay mo. Number 1 is the gate of faith, ang iyong pananampalataya. Number 2 is the gate of your family. Ang pamilya mo ang papasukin ng dyablo. Number 3 is the gate of your finances. Ilulubog ka ng dyablo. Number 4 is the gate of your fitness. Pahihinain ka ng Diyos. Pahihinain ka ng dyablo. Mga karamdaman at iba pa. So that will be an advanced topic, but at this time, we will focus on one. May mga weak points tayo. Pwedeng strength mo yung isang bagay, pero meron at merong makikita ang dyablong butas, pintuan at kahinaan. Vulnerability. May mga butas
na pwedeng pasukan ang dyablo. Ngunit merong mga main doors or gate na ito yung pangunahin at kadalasang pinapasukan ng dyablo upang pabagsakin at guluhin ang ating buhay at ang buhay paglilingkod. Ang pinakang masakit na makita sa buhay paglilingkod sa Diyos ay hindi lamang ang taong hindi nagsimula. Masakit makita na ang isang tao, hindi man lang niya naranasan ang maging isang tunay na Kristiyano. Masakit makita na ang isang kinikilala niya ang sarili niyang isang Kristiyano na tumanggap sa Panginoon, hindi man lang natin nakitang naglingkod o nagpatuloy. Masakit na bagay po yun. Pero alam niyo ang mas masakit? Yung taong nagsimula ng malakas, ngunit hindi nakapagtapos. Sapagkat ang dyablo ay nakapasok sa ating buhay upang ang ating pagsisimula at ang ating paglilingkod sa ating praktikal at spiritual na buhay ay tuluyan ng mamatay. Marami ang naging faithful noon. Dating nakikita, ngunit ngayon ay wala na. Dating attender, ngunit ngayon ay backslider. Dating Sunday school teacher, ngunit ngayon ay compromiser. Dating choir member na ngayon ay hindi na nakakapananambahan. Dating soul winner, ngayon ay tahimik na. Maging dating pastor o manggagawa na puno ng sigasig, ngunit kalaunan ay tumigil. Dating matulin, ngunit ngayon ay tumigil. Sapagkat kung hindi tayo mag-iingat, balang araw, tayo ay magiging isa na rin. Ang ating kwento ay pwedeng maging kwento ng isang dating. Hindi sila o hindi tayo lahat tumigil dahil lamang sa isang malaking pagkakamali or kasalanan. Bahagi po yan ng patibong o paraan ng dyablo. Pero kadalasan, unti-unting inaatake ng kaaway ang mahalagang bahagi ng ating buhay hanggang mawala na tayo sa paglilingkuran sa ating Panginoon. Hindi kailangan sirain ng dyablo ang ating buong buhay. Minsan sapat nang sirain niya ang ilang mahalagang bahagi nito upang maapektuhan ang buong Christian life mo. Hindi kailangan na magnanakaw o ng masamang loob na bukas ang lahat ng iyong bintana o ang inyong pinto. Minsan sapat nang makita niyang may nakabukas upang siya'y makapasok. May mga bagay na sarado sa ating buhay, pero may mga bagay na hindi natin nakikitang nakabukas at yun ang tinitingnan ng dyablo. Kaya ang tanong sa umagang ito, hindi lamang papaano ako magiging epektibong lingkod. Hindi lang papaano ako ay magpapatuloy sa paglilingkod. Ang tanong, ano ang mga dapat nating bantayan upang manatili tayong matatag at magpatuloy. Sabi sa Bible in the book of Ephesians chapter 4 verse 27, "Neither give place to the devil." Huwag nating bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Alam nyo, ang dyablo, minsan, naihalin tulad ko doon sa aso. Nitong mga nakaraan, madalas sa aming maraming aso at pusa. Sabi ko, ba't laging dito sa ating pumapasok yan? Kasi wine-welcome nyo. Kasi feeling niya comfortable siya dito. Hindi natin sinasaway, finifeed natin, inaalagaan natin. Ganon din po ang dyablo. Pag hindi natin i-rebuke, pag hindi tayo dadating sa punto ng ating buhay, na kailangan natin magdesisyon na talagang ang dyablo ay umalis sa ating buhay, the devil will feel welcome into our life and will be more comfortable para i-penetrate ang ating pambuhay. No one is invincible. Kahit anong ating tatag, kahit anong inyong paglilingkod, kahit anong inyong tagal,
maging ang inyong pastor, lahat tayo ay prone at pwedeng pabagsakin ng kaaway. If you think we are still in control, today God wants us to warn that probably the devil is already in control. The devil already enter our territory. Minsan hindi natin alam, nakapasok na pala ang dyablo sa ating buhay. Apat na territory that the enemy wants to conquer. 4 gates. Isa ang pag-usapan natin ngayong umagang ito. Number 1, gate na unang-una, the primary gate na papasukin ng dyablo. Consider this gate. Let us evaluate this gate. Is this gate open or closed? Is this gate active or inactive? Number 1, in 1 Timothy chapter 1 verse 19, taglay ang matibay na pananampalataya at malinis na budhi. May mga taong hindi sumusunod sa kanilang budhi at dahil dito, ang pananampalataya nila ay natulad sa isang barkong nawasak. The first gate that we should protect is the gate of our faith. The gate of our faith. Sabi dito, may pananampalataya na natulad sa isang barkong nawasak. Sa pananampalataya tayo nagsimula. It all began by faith, by giving our trust to the Lord as we receive Him as a personal Savior. Sa pananampalataya tayo nagsimula. Sa pamagitan din ng pananampalataya, tayo ay nagpapatuloy. At sa pamagitan ng pananampalataya, lamang tayong makapagwawakas. What faith does? Ano ba ang kayang gawin ng pagtitiwala ng pananampalataya sa Panginoon? Ano ang resulta o bunga ng pananampalataya sa Panginoon? Bakit ito yung unang-unang gustong alisin at atakihin ng dyablo? Letter A, what faith does? Faith produce spirituality. Ang espiritualidad ay hindi makukuha sa anumang material, physical. Ito'y nakukuha lamang sa pamagitan ng pananampalataya. Faith produces spirituality and spirituality produces security. Papaliwanag ko po. Ang taong may pananampalataya at may malalim, matibay, hindi lamang pananampalataya ang pinag-uusapan natin, kundi yung may malalim at matibay na relasyon sa Diyos. Sapagkat pwede tayong may relasyon, pero wala naman tayong koneksyon. Ang tunay na malalim at may pagtitiwala sa Diyos ay magbubunga ng espiritualidad. Ano po yung espiritualidad? Spirituality is the main realm how we can connect with God. We worship Him in spirit. Walang ibang paraan. Wala tayong Diyos na nahahawakan, wala tayong Diyos na pwede ditong makita. Ang tanging paraan upang makakonek ka sa Diyos is through spirit. And it took spirituality, strong connection and bond with God, and through faith sa pamagitan lang ng pananampalataya. Ang taong may pananampalataya, it speaks of connection with God. Kaya kung meron mang gustong alisin ang dyablo sa buhay ng isang mananampalataya, ay yun ang connection. Way back then in the Garden of Eden, when everything is perfect, man walked with God, and the only voice that man hear and obey is the voice of God. There is a strong connection. Ang unang-unang tinibag ng dyablo, bago pa ang ibang bagay, aalisin ko ang connection ng tao sa Diyos. Pababagsakin ko ang spirituality. Nakarecover ang tao sa pamamagitan ni Kristo. We bring back that connection. Nakalapit uli tayo kay Kristo. Pero yun uli ang inaalis ng dyablo. Take note, maaring hindi na maaalis ng dyablo ang ating relasyon.
pero kaya pa niyang alisin ang iyong koneksyon. We believe that once we are saved, we are always saved. Parang mag-ama, hindi mo na maaalis yan. Kahit gaano pa kasama ang iyong anak, anak mo pa rin yan eh. Pero ano ang pwedeng alisin? Yung bond, yung fellowship, yung connection. Hindi kayang alisin ng dyablo ang ating relasyon, pero ang aalisin niya, yung iyong connection. Sapagkat alam niya, kulang, hindi sapat na may relasyon ka kung wala kang connection. Because the devil knows that once we are not connected with Christ, we are weak and vulnerable. Itong nakaraan, ang laging lumalabas sa feed ko, hindi ko alam, puro hayop. No? Yung mga elephant, mga lion. And one thing that I found out about the lion, pagka meron diyang mga grupo na mga hayop, hindi niya naman aatakihin lahat yan. Pipili lamang siya. Ang una niyang pipiliin, yung weak. Pangalawa, hihintayin niyang mawalan ng koneksyon. Mahiwalay. Mahiwalay sa magulang, mahiwalay ng landas. The Bible says, our enemy is like a roaring lion. Hihintayin niya na unti-unti kang mahiwalay ang connection mo sa Panginoon. And that is the vulnerable point. Why? Because the safest place for a Christian on this earth is in the presence of the Lord. As long as we are in the presence of the Lord, as long as we have connection and spirituality with God, the devil cannot attack us. Or probably he can attack us, but he cannot destroy us. Kaya yun ang hint ng dyablo. Be vigilant. Hihintayin ng dyablo na bumagsak ang iyong pananampalataya by any means or by any reasons. Maraming gagamitin ng dyablo para kalampagin ang iyong spiritual life. At hihintayin na sa pagbagsak ng iyong pananampalataya, ikaw ay unti-unting mapalayo sa Panginoon. At yun ang simula ng pagpasok ng dyablo sa iyong buhay. The Bible says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung wisdom na yon, diverse, maraming karunungan. Pero ang pinakang malaking karunungan na dapat maintindihan ng Kristiyano, yung karunungan na maintindihan niya na walang pinakang ligtas na lugar kundi kasama mo ang Diyos. When we say the fear of the Lord, yung takot sa Diyos, ang taong may pananampalataya, tama ang spiritual or spiritualidad at tama ang connection sa Diyos, ay may takot na lumayo sa Diyos. Yung takot na sinasabi ditong the fear of the Lord, lagi kong pinapaliwanag, hindi ito yung takot na baka ako'y paluin ng Panginoon, pag ako'y nawala, pag ako'y umalis. Hindi yung takot ka sa consequence. Kasama yun. Pero yung the fear of the Lord, yung alam mong sa paghiwalay mo sa Diyos, yung alam mong sa paggawa mo ng kasalanan, natatakot ka na hindi malugod ang Diyos at dahil doon mapalayo ka sa Diyos. Marami tayong kinatatakutan. Takot tayong magkaroon ng karamdaman, takot tayong mawalan ng trabaho, takot tayong sa paaralan. Wala pong masama, talagang nakakatakot yan. Pero alam nyo, ang pinakang nakakatakot, pag ang tao malayo sa Diyos. Sapagkat the fear of the Lord is the beginning of wisdom. What is the beginning of wisdom? What is that wisdom? Na kahit anong sitwasyon, basta't kasama mo ang Panginoon. Kasi yun lang ang hinihintay ng dyablo. The fear of making distant from God. Diba? Yung alam mo na pag lumayo ka, pag tumigil ka, pag hindi ka nakarinig ng salita ng Diyos, pag na-miss mo ang pananambahan, natatakot ka sapagkat baka ito yung maging paraan upang ako'y malayo sa Diyos. At maraming tao, walang ganong takot. Walang takot
at namumuhay nang wala ang Diyos. Bago pa man ang tao mapalayo sa church, bago pa man ang Kristiyano mapalayo sa ministry, ang unang-unang bagay na napalayo siya ay sa Diyos. Hindi instant ang paglayo sa Diyos. Unti-unti, kaya nga guard the gates, hindi mo alam. You can be here. Pwedeng may ministry ka, pwedeng choir member ka, pwedeng preacher ka, pwedeng pastor ako. Pero unti-unti na palang yung spiritual life ko, pinababagsak ng dyablo. The fear of making distant from God. Tayo ba ay natatakot? Tayo ba ay hindi mapakali? Tayo ba ay apektado? Pagramdam nating unti-unti na tayong napapalayo sa Panginoon? O hindi natin ramdam? Parang wala lang. Pero yun po ang simula. That's why we should guard our spiritual life. Sapagkat pagka nakabukas na ang pintuang ito, ito ang pintuan ng dyablo. At ang taong may malalim na relasyon sa Diyos ay may malalim na spirituality. What faith does? Connection is spirituality. Ano ang palatandaan that you are in spiritual state? Unang-una, spirituality is for security. Hindi basta-basta makapapasok ang kaaway o ang dyablo sa ating buhay. Yan ang palatandaan. Sapagkat hindi papasok ang dyablo kung alam niyang dikit at lapit ka sa Diyos. Pero once na nakakapasok na yan, it's a sign. You lose your connection. Kaya napakahalagang ina-assess natin to. Hindi lang nag-church ba ako? May ministry pa ba ako? Active pa ba ako? Kamusta ang iyong personal na ugnayan sa Diyos? Why? Spirituality produces security. Diba? Pangalawa, malalaman mo kung ikaw ay may spirituality, hindi lang dahil hindi basta-basta makapapasok ang kaaway. Pangalawa, hindi tayo madaling mahulog sa kasalanan or sa tukso ng dyablo. Hindi mo basta-bastang pinagbibigyan ang dyablo na makapasok sa buhay mo. Because if Christ is always in your mind, the fear of the Lord, nandun yung takot na alam mo na hindi kalooban to ni Kristo. At ito yung panahon at pagkakataon na maharing mahiwalay ako muli kay Kristo. Hindi basta makapapasok ang kaaway, hindi lang basta hindi tayo mahuhulog sa kasalanan, because God is a righteous God. Hindi natin pwedeng laging pagdikitin ang dyablo at si Kristo. Hindi sila pwedeng magsama. So if you really have the presence of Christ, it is impossible that the devil check. Nagets nyo? Mainit ang dugo niyang dalawa sa isa't isa. Hindi pwede magsama. Kung ikaw ay malapit kay Kristo, imposibleng lagi ka rin kalapit ng dyablo. Lalayo at lalayo ang dyablo. On the other hand, kung ikaw ay laging malapit sa dyablo, allergy din ang Diyos na lumapit. Malibang itakin mo muna ang dyablo sa buhay. You cannot contain the same. Palatandaan na to tayo may spirituality. Hindi lang basta nakapasok ang kaaway sa ating buhay, hindi lang basta pinagbibigyan natin ang kaaway,
Pangatlo, if you have spirituality, ayaw mo ang kasalanan. Ayaw mo ang kasalanan. You cannot conform to the world and have good relation to the Lord. Hindi mo pwedeng pagsabayin. Hindi tayo mamimili ka. Sino ang mas gusto mong i-please? Ang mundo o ang Diyos? Hindi pwedeng Kristiyano ka. Hindi pwedeng young people ka. Gusto mo maglingkod sa Diyos, pero gusto mo rin ang mga bagay ng makajablo. Ang meron ka, gawain, ministry, but walang spirituality. Sapagkat kung ikaw ay tunay na may spirituality, alam mo, the fear of the Lord. We don't give an inch to the devil. Ayaw nating magkaroon ng pagkakataon. If you are really spiritual, you hate those things na alam mong hindi matutuwa ang Diyos. Pwedeng tayo ay active sa church, pero be active sa Panginoon. Because true spirituality reveals what we want, what we like. Kaya ang unang butas na pahihintuin or ang unang butas, pintuan na inaabangan ng diablo na magbukas ay yung gate of faith. Hihintayin kanyang manlamig, hihintayin kanyang Maging malayo sa Diyos, paisa-isa, 2 linggo na hindi ka nakakapanambahan, babalik ka uli, tapos yung susunod, 1 buwan na uli, yung sa 3 buwan, you thought you are just busy? You thought you just have... No. Hindi lang yun. Hindi mo alam. Nakapasok na ang diablo. That's why you need to guard your gate. You need to rebuke the devil. Sapagkat madali na ang lahat. Kapag nabuksan na ng diablo ang unang pintuan, sapat na upang buksan niya ang iba pang pintuan ng iyong buhay upang pabagsakin ka. Kaya naalala ko lagi yung kay mama. Secure, secure. Kaya ngayon mahirap. Pag lumalabas ako ng gabi, nasaraduhan pa ako ng isang araw. Pera. Secure. Yung gates of faith nyo, unang-una, dapat aware ka, aware. Pag sinabing aware, dapat alam mong bukas. Kaya pag kinabukasan, may magre-review ko naman. Sinong pumasok at hindi sinarhan? Okay? Nakapasok ang aso, nagkalat ng ano. Dapat aware ka. Kaya lagi ko sinasabi sa mga workers, tingnan nyo, dapat aware kayong may bukas. Alam nyo, hanggat hindi kayo aware, hindi nyo isasara. Ladies, men, young people, are you aware? Aware ba tayo na yung ating pintuan ng ating pananampalataya ay nanghihina na at bumabagsak na at unti-unti na tayong napapalayo sa Diyos? Kailangan mo munang ma-realize sapagkat hindi mo sasarhan kung alam mong hindi nakabukas. Not just aware, but we should be alert. Kasi pwedeng pilit mong sinasarado, pero binubuksan uli ng diablo. We should be alert. Ano yung mga bagay na pwedeng maging dahilan? And we should be awake. Dapat magising tayo sa katotohanan. Dapat ma-realize natin, Lord, I am distant from you. Malayo ako sa inyo. It's not like me, like before. Church, the question is, are we really spiritual?
Or all of this is just a matter of ritual? In the tabernacle, there are many gates and door. May outer court, may inner court, and then merong holy of the holiest. Hindi lahat, yung iba nasa outer court, yung iba pwedeng makapasok sa inner court, yung iba makapasok sa inner room, and then limitado lang ang pwedeng makapasok sa holy of holiest. There is the presence of God. Mas marami ang nasa outer court ngayon. Araw ng pananambahan. Pero talagang lagi ako naiinggit dyan sa sabungan. Punong-puno. Pero may discipline. Ang ganda ng pagkakasalansan ng mga tricycle at ano. Dapat may discipline tayo ha. Walang double parking. Baka talo pa tayo ng mga... Puno ang mall ngayon, puno ang beach. Outer court. Tayo nakapasok na sa inner court. Pero yung tabernacle, meron pang tinatawag na Holy of the Holiest. There is the presence of God. Kaya ang goal natin, hindi lang makapasok sa church. Makapasok kay Christ. Maramdaman. Faith cometh by hearing, and hearing the Word of God. Sa pakikinig at sa pakikinig ng salita ng Diyos, and by applying the Word of God. Bantayan ang ating spiritual life. Let us do what we can. Alam nyo, mahirap. As your pastor, leaders, we are trying our best to share the Word of God, to give you comfort, to give you challenge. Pero wala pong ibang mag-aalaga ng inyong spiritual life kundi kayo. Young people, your parents are taking their best to bring you to church, to Sunday school, to persuade you. Pero walang ibang mag-aalaga ng spiritual life nyo. It's a personal connection with God. Sabi nga ng isang kataga, you can force the horse to go to the river, but you cannot force the horse to drink in the river. Yung kabayo, pwede mong kaladkadin para pumunta sa batis. Pero hindi mo mapipilit yung kabayong uminom. Siya lang ang magpapasya nun. You can be forced to come to church. Young people, you can be forced to go to the ministry. You can be forced to listen to the Word of God. Pero ikaw at ikaw lang ang magpapasya na tatanggapin ko ang salita ng Diyos at i-apply sa aking buhay. Bantayan ang ating spiritual life. Questions. Gaano ako kalapit sa Diyos? Not closeness to church. Kasama yon, but closeness to Christ. How is your spiritual life? How is your devotion life? How is your prayer life? Lahat tayo vulnerable. Lahat tayo nahihirapan, lahat tayo nag-i-struggle. Sometimes the devil will allow you to continue, but continue without spirituality. Meron tayong mga iba't ibang pinagkakaabalahan. Practical, personal, spiritual. Maging sa church. And I found this challenging even to myself. Kung kayo po ay nahihirapan, kaya nga for we wrestle, not against blood, not against flesh. Wrestle, alam niyo yung wrestle? Wrestling. Yung parang nakikipagbuno. Ang hirap makipagbuno. Simpleng bagay lang ang paglapit sa Diyos. Ano ang mas simple? Pumunta sa simbahan
at makinig at mag-worship ng 2 oras o pumasok sa school ng 6 na oras? Anong mas mahirap? Pumunta sa simbahan o magtrabaho hanggang hapon? Pero parang, bakit mas mahirap pumuntang simbahan? Wrestle yan eh. Hindi mo alam, pinipigilan tayo ng dyablo. Anong mas mahirap? Mga high school students, college, mag-review ng exam, magbasa ng maraming libro, o magbasa ng 5 minuto ng Bible. Di ba madali naman yun kung tutuusin? Pero bakit ang hirap? Wrestle yun eh. May jablong nakapigil dun eh. Anong mas mahirap sa mga kababaihan? Tumapos ng 5 episode ng drama TV na hinahanap mo pa sa ng kasunod? Na pare-parehas lang naman ang kwento ng mga CEO? Na mga dating mahirap pero yumaman? Na hindi ka nakapagpigil at nag-subscribe ka na? O mag-pray ng 5 minuto? Madali lang naman kung tutusin, di ba? But parang ang hirap. Kasi kung meron mang isang bagay, napipigilang pinakang higit ang dyablo, connection with God. The devil sometimes will allow you to do such things. Parang yung Ehipto, di ba? Nung ang Israel gustong kumawala, may mga pagbabargain. Sige, papayagan ko, pero ito wag. O sige, sumimba na kayo. Hindi mapipigilan eh. Hanggang dun lang. Worship team, sige, mag-practice kayo. Dumalo ka ng choir, sige, okay lang. Pero if there's one thing na not negotiable for the devil, yung maging malapit ka talaga sa Diyos. And it's a challenge for us. Gaano tayo kalapit sa Diyos? And if you are vulnerable, maging ang inyong pastor. And I must admit, and I admit, pagdating sa spiritual life, yes, I am busy in the ministry, but sometimes I don't have time with God. Napagod din naman ako eh. Sa ministry naman, program kung ano-ano, mga conference seminar, pero yung mismong sa Diyos, yung it's between you and God, minsan, kakalimutan natin. Mahirap kasi, di ba? Mahirap ang timing. Have you missed the time that you have really personal time with God? You talk with God intimately? Kaya nung isang araw nga sabi ko kay Teacher Jen, parang gusto ko na uling magkaroon ng office. Ang tagal ko nang walang office eh. Okay? Ang hirap din namang mag-aral ng nakahiga kasi wala naman sa kwarto naming mesa. Diba? Minsan sasakyan ako nag-aaral. Parang gusto ko magkaroon ng time na talagang yung nag-aaral uli talaga. Umuupo. Nananalangin sa Panginoon. Kailangan natin yan. Kasi kung di natin babantayan. That's why the question, gaano tayo kalapit sa Diyos? Kapag it will reveal your spirituality. Gaano tayo kadaling magpahulog sa tukso o kasalanan? At gaano mo iniibig ang kasalanan? Young people, ladies and gentlemen, kung merong mga stronghold ang dyablo sa atin, it only reveals our distance from God. Because that God will never allow to mingle with the devil. Ang ating sagot ang siyang magbibigay ng timbang kung gaano kalalim ang ating pananampalataya. And if you found yourself that you have a shallow faith and spirituality, guard the gate of faith. Why? You are predictable. Kung alam mo na ang iyong spiritual life ay bagsak, unang-una, you are predictable. Anong predictable? Anong madaling i-predict sa'yo? Alam mo na kung saan ka tutungo. Eventually, you will see yourself drifting. Dati nandito ka sa harapan, nandiyan ka,
papunta ka na sa palikod ng palikod, hanggang sa hindi ka na nakakapag-church, minsan nakakadalo ka, minsan hindi. Have you see? Wala pong tumayo dito, walang nag-ministry dito na instant na lang, naglaho. Malibang missing sa bungero. Wala. Mapapansin niyo yun. Unti-unti. Palayo ng palayo ng palayo. Predictable. Wag mo expect na sa paglayo mo sa Panginoon. At maraming, they thought that they are still on control. Kaya ko naman yan. Mabilis lang bumalik. No. If you are far away of God, if you have shallow spirituality, you are predictable. Alam mo na kung saan patutungo ito. You are not just predictable, you are vulnerable. Hinihintay ng dyablo na umalis ka, kumawala ka. Vulnerable. Hindi lamang ang isang taong bagsak ang spiritual life, predictable, vulnerable, communicable, nakakahawa. Diba yung hindi magandang spirit, nakakahawa? Yung mood. Ganon din yung spirituality. Nakakahawa. Alam nyo, ang pinakang nakita kong mahirap magsama-sama? Yung bagsak, yung pare-parehas bagsak ang spiritual life. Yung nakapasok ng dyablo, yan yung mga nag-iisip ng hindi magaganda sa gawain ng Panginoon. Yan yung maraming nasasabi. Why? Communicable. That's why when you talk to someone, kung meron mang bagsak ang spiritual life, you go to someone that will lift you. Pag nagsama kayo, di ba? Mahirap. Why? Vulnerable kayo sa dyablo eh. You comfort each one another. Being shallow in the spiritual life and being far away from God, it is not just predictable, communicable, but most of all, it is uncomfortable. Uncomfortable. There is no comfort and real joy distant from God and near to sin. Kung tunay yung isang tunay na Kristiyano, I do believe may filtration naman tayo eh. Malalaman. Yung isang tunay na Kristiyano, Pastor, ba't ganun? Parang maayos naman ang kanyang kalalagayan, parang masaya naman. Eventually, just like the prodigal son. Kung talagang tunay na Kristiyano, hindi ka magiging komportable na hindi ka nakababalik sa Diyos. Wala akong nakitang tunay na Kristiyano na tuwang-tuwa hanggang sa mamatay na hindi ako nakabalik sa Diyos. You will feel uncomfortable. Yes, nakapag-abroad ka. Yes, magandang iyong trabaho. Yes, ganto. Yes, sa umpisa nararamdaman mo yan. But eventually, if you are a Christian, you will feel uncomfortable. Unless you restore that relationship and connection with God. Maaring sa umpisa, nararamdaman natin yung comfort. Diba? Okay na rin pala yung hindi ako nakapag-church, ang dami kong nagagawa. Okay na rin pala na binitawan ko yung aking ministry. Okay na rin pala. Okay na rin pala na hindi ako nakapag-devotion. Sa simula, sapagkat merong inoffer ang dyablo na ibang bagay sa'yo. But if you are truly Christian, kaya ang isang Kristiyano, hindi siya komportable na hindi nakababalik sa Panginoon. What faith does? Letter A, spirituality. Letter B, letter C, letter D. Tama na muna. Number 1 pa lang tayo, hindi pa natin natapos number 1. Namnamin muna natin. Diba, mga kapatid? Nagsimula tayo sa pananampalataya, nakapagpapatuloy tayo sapagkat tayo nananampalataya, at magtatapos tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya.
Faith enables us to remain faithful until the end. Hindi sapat ang malakas na simula, ang nais ng Diyos ay matapat na pagpapatuloy at pagwawakas. Faith keeps us steadfast. Bakit nga ba mahalagang magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon? Dahil tandaan natin na sa dulo ng buhay, may walang hanggang buhay, pero haharap tayo sa Panginoon. Guard the gates. Tayo yung mga taong lahat ng klase ng security gusto natin. Kaya nga yung ating isang ahensya ng gobyerno, social security system. Para secure ka pag ikaw ay may nangailangan, nag-pension. Lahat ng klase ng security gusto natin. We want to secure our family. Sinisecure na natin yung ating college, di ba? May mga ganyang plan. Yung ating insurance, yung ating health, pati nga yung pagkamatay, sinisecure na natin. Lahat ng klase ng security. Pero alam nyo ang pinakang matibay na security? Yung connection mo sa Diyos. Spirituality. Mga kapatid, ang challenge natin, again, it's a personal. Parents, gusto nyong talagang maging secure ang inyong mga anak na hindi kayo nangangamba? Pag sila ay nagkaroon ng tunay na spiritualidad, kahit hindi nyo sila bantayan, kahit hindi nyo sila makita, mga asawa, gusto nyong maging secure kayo talaga sa asawa nyo? I-check nyo, the fear of the Lord. May takot ba talaga sa Diyos? Kasi ang taong may takot sa Diyos, ang Kristiyanong may takot sa Diyos, matatakot siyang gumawa ng bagay na alam niyang maglalayo sa Diyos. The fear of the Lord. And it gives us security, spirituality. Napakagandang security noon. Sapagkat yun ang pangako ng Panginoon. In the presence of God. Kaya ngayong umagang ito, 40 years, 41 years, ilang taong ka ng Kristiyano, pwedeng magpapatuloy tayo eh. Pero kung walang substance yung ating spiritual life, predictable. Remember, no spirituality, predictable, isang araw. Konting panahon pa ang hinihintay ng dyablo. Konting pagbubukas pa. Konting bagsak pa ng problema sa'yo. Konting mga pagsubok pa, you are predictable. You are vulnerable. You are communicable. Yung spirit natin makakahawa, makaka-discourage, and you will be uncomfortable. Ganong kahalaga ang spirituality natin sa Diyos. Kaya sana church, hindi lang tayo basta nagpapatuloy. Let us reach to the level that we are not just having the presence of our church, of our churchmate, but we are experiencing the presence of Christ. Faith cometh by hearing, and hearing the Word of God. Bigyan ko lang ng emphasis sa pananampalataya, spirituality, sa pakikinig, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Paano ka lalakas ang pananampalataya? Paano ka magkakaroon ng spirituality? Kung ang faith ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos, kung wala ka sa pananambahan. Paano ka magkakaroon ng faith at mataas na spirituality kung nasa pananambahan ka nga? Tulog ka naman. Oops, double check. Paano ka magkakaroon ng pananampalataya, ng spirituality, kung nasa church ka nga? Paalis-alis ka naman. Cellphone mo naman ang hawak mo. Anong napakinggan mo doon? Anong naintindihan mo doon? Kaya hindi rin tayo nag-absorb ng faith. And then once you hear the Word of God, isang bagay pa lang yon, okay? Isang bagay pa lang yung ang gamot ay sinubo mo sa bibig mo, ibang bagay yung linunok mo. Ngayon,
isinubo sa inyo ang salita ng Diyos. Pero kayo ang lulunok. Sabi nga, yung kabayo, pwedeng higitin mo, itulak mo, persahin mo na makinig, na pumunta sa batis, pero siya ang lulunok. Sapagkat kung talagang inabsorb natin ang salita ng Diyos, nangusap ang Diyos, it will produce faith and spirituality. May na-absorb ba yung people? Kayong nasa likod dyan, pindot ng pindot. Ha? Huwag kayong masyadong mabisi lang sa ministry. Pag nasa church, pag Word of God, Word of God. Hindi yung pag nakatugtog na ako, pag natapos ng choir, tapos na. No. Ang pinakang mahalagang bahagi ng pananambahan ay ang pakikinig ng salita ng Diyos.